Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May, anak. Masabay siya, no? May 2026, marami tayong baraha. Huwag na tayong magsayang ng oras, ate. Let's go! Okay, Pisces, with a May. Okay, meron kang lagos. Ano ito? Ang daming water. When it comes, ito kasi is your elements, no? Maybe you are connected sa Pisces, Cancer, Scorpio, same element mo. This your intuition, is the flow. Kasi yan, flow siya, di ba? This is a flow, mga adaptability situation, or may mga subconsciousness kayo na nararamdaman inside yan. Baka may mga subconsciousness kayo. Yan, o mga bagay. Kung titignan ko dito, para may mga pag-iisip. Parang nandun may mga iniisip ka sa mga nakaraan na sitwasyon, o mga naganap o nangyari, o may mga bagay ka na malalalim na iniisip this time sa nakikita ko sa'yo. Siyempre, nakalimutan ni ate, di ba? Yun ang nakikita ko dito sa iyo, nagiging mabagal yung mga, kasi pagong to, di ba? Nagiging mabagal yung sitwasyon, may mga bagay na nahatak ng nakaraan, o mga bagay na gustong desisyonan, o may mga, it's more on thinking kasi ito, ang sitwasyon na to, no? When it comes dito sa sitwasyon na to is, may mga sitwasyon na siguro is time ng kailangan ng renewal, ganyan, mga renewal situation, healing situation, or may mga dreams, thinking, sa iba sa inyo. Nandun din yung something hidden is maybe soon to reveal. Ano kaya yun, ate? Hindi ko rin alam, kasi iba-iba kayo, no? May mga ganong sitwasyon at may mga masisense of being, may mga overwhelming situation na pwede maganap o mangyari. Maybe sa iba is the past to no? O kaya is by the May also may mga ganon overwhelming situation happen into your life. At yung elephant is your animal this month is the forgiveness. Mukhang iba ata to Mukhang may nangyari ba in the past kasi nandun ka pa, nakatingin ka pa sa nakaraan. Sumusulong ka pero dahan-dahan, nandito yung point na yon. Pwede may mga point talaga na nahahata ka, parang nababalik-balikan, parang alam mo yung nahando yung shadow mo, bumabalik doon. Or may mga sitwasyon lang talaga na iniisip ka. When it comes sa elephant, is the forgiveness. Kung nahando na, if you're feeling angry about the past issue in the past, kung nahando yun sa point na yon is, kailangan mo talaga na mag-move forward na lang and you need to forgive na lang din sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa sarili mo pa yan o sa ibang tao, tingnan natin to, and the throat chakra. Syempre, handa na yung point ako talagang gusto mo na maisaayos yung mga bagay o sitwasyon, you need to speak out. Throat chakra, kailangan mo gamitin mo yung throat chakra mo, di ba? Handun yung point na yun. And then also, kung titignan ko to when it comes to health issue, pwedeng na doon sa point na pabalik-balik na may masama kang nararamdaman, ubo, sipon, lagnat, masakit yung throat mo, lalamunan mo, mga plema, yan. Pwedeng na doon sa point na yun. Pero nahandun din yung point when it comes dito sa throat chakra, pwede din na may mga tao or may tao na you want mo talaga na tulungan, bigyan ng guidance or advice, no? Pwedeng handle sa point or may taong hihingi sa'yo ng ganong situation. And then also, magsalita ka rin minsan, dito sa situation mo, sa nakikita ko sa ito. If you want lang din naman, para magkaroon ng clarity in some aspect of it. May kasi, ang may mo ngayon is about to tell the truth. Kumbaga, yung to speak out, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And may mga intense situation. Ito yung sitwasyon na, yun nga, tulad ng sabi ko, there's a high and low situation pagdating sa iyo. Maybe in the past, ganun din. Maybe by this May, ganun din. High and low. Sa pera emotional, physical, spiritual, o sa pera mo man yan, nahandun din yung point na yon sa nakita ko. But still, handito yung strong mo, Kasi makikita mo dito si Puno, di ba? Strong siyang, matatag siya. Kasi ang personality mo naman talaga is, matatag ka naman talaga. Sa nakikita ko, handun yung strong personality mo na kaya mong i-manage yung sarili mo sa mga situation na pwede maganap o mangyari sa'yo, no? Ang nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, hindi naman agad-agad na kayang resolbahan yung mga nangyari in the past or
or makalimutan agad-agad, hindi naman yun. Pero if you want lang, andito naman yung being truth, no, sa nakita ko to. But still, handun yung growth mo, no, pagdating sa taas dito sa nakikita ko sa iyo dito. Basta tandaan mo palagi is forgiveness. Kung titignan ko, we have the moon, feeling emotions din ito, sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo, tingnan natin itong money action. And we have the growth. Dito rin yung sitwasyon. Kung titignan mo dito, is yung puno, tapos ito rin is a growth. There's a growth happen naman into your life. Mga expect the good flow of money is coming din. Pwedeng mag-umpisa yan by the May or after a month. By the June, pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga raise. Pwedeng raise of money, mga raise, may mga new job offer, may mga project situation, or sa iba, if wala, ako nakikita dito kasi nagiging high and low yung situation mo, pang kung sa trabaho, parang andun yung point na minsan mataas yung sahod mo, minsan hindi, minsan mataas, minsan hindi. Pwedeng nandun sa point kasi this a low situation, but still steady siya, sa nakikita ko dito. Kasi andito rin yung ito diba parang may namatay na 'di ba? Kaya yung if ever na yung iba sa inyo medyo nahihirapan talaga sa sitwasyon nyo this time, sa nakita ko sa dito, mas magbigay ka pa ng effort to progress, no? Also, this a healing situation din kasi ako na nakikita dito. Kung sa is you need to speak out din naman, diba, sa kumpanya mo or sa tao na pwede makatulong sa'yo about sa paano mag-growth yung money mo, di ba? Pwede kang kumausap ng ibang tao or magkakaroon kayo ng mga pag-uusap sa related sa money. Pwedeng handon sa point na yun. Pero iba dito, past connection with comes sa money, or trabaho man ito. Yan. Sa iba ganon. Ako nakikita sa iyo. Or may mga situation na kailangan talaga ng forgiveness. Pwede din sa mga karelasyon o relationship, anak, kapatid, magulang, karelasyon, asawa, kung sino man yan. And we have the harmony. By this May, ang nakikita ko sa'yo dito, mas magiging more on focus ka siguro sa sarili mo by this May, or nahandun yung point na mas magiging more on calmness or magiging calm or handa talaga yung harmony na mararamdaman mo by this May sa nakikita ko sa'yo dito. Yan, nahandoon din. If hindi naman, sa iba sa inyo, is you need mo talaga na ganito, no? It's important for you to have a quiet, peace, work atmosphere in order for you to thrive. Working at home or for yourself is the best. Yun, you need to work it out din sa sarili mo, no? Yan. Kung meron ka mga issue when it comes sa sarili mo, ganyan, kung medyo lumolobo-lobo ka na, or medyo stressful ka, ganyan, magbigay ka ng time sa sarili mo, take a rest, ang nakikita ko sa'yo dito. And also, when it comes to dito sa Lagos din kasi nandito siya, diba? When it comes sa relationship, this is a time to speak out kasi andito siya si Truth, diba? Yan, speak out to, para magkaroon, kumbaga, anak, nahulog yung card. Mag-usap kayo para magkaroon kayo, nasa na ibang card, anak? Mag-usap kayo para magkaroon kayo ng harmony, Kasi you have the harmony. Kung may mga past issue or may mga issue, hindi lang siya sa love life, pwede sa mga magulang, kapatid, anak. Teka lang, titingnan ko yung card, baka nahulog. Yun ang nakikita ko sa iba. Ito na yung time. Ito na yung the best time, May, no? And also, the advice is mag-trust ka lang daw sa intuition mo and sa mga inner guide mo. Kailangan mo rin talaga this time ng cleansing by this May. Baka mas more magki-cleansing ka, mas more on mag-focus ka to think how to grow when it comes sa sarili mo. Basta magkaroon ka lang ng forgiveness dito sa sitwasyon. So iba sa inyo, maybe work from home kayo, pwedeng nandun sa point na yon, or mas marami kayong holiday, resting time by this May, or kaya is mga travel situation happen, or thinking about traveling, or handa talaga yun na you want to be alone sometimes when it comes sa May, pwedeng nandun. May mga alone time situation maybe sa iba sa inyo, no? Yun ang nakikita ko sa inyo. Pero kung may mga issue kayo, make it clarity, Pero may growth ka daw dito, Ito growth din yan, High and low, pero at least ang pinaka-the best kasi sa lahat, hindi ka na zero dito sa situation mo, no? May mga konting delay lang daw sa ibang aspeto ng buhay, but still, there's a processes
o may progress kasi iyon, may process na magaganap o mangyayari. Kung may mga delay, nasa process yun, o may mga dapat i-process talaga, pagdating sa iyo. Ay, tingnan natin. And meron kang may mga unsuccessful plan. Siguro this is the past situation. Pwedeng na-handle pa yun, na nakabuhol ka pa doon sa sitwasyon na yun kasi andito siya, diba? Yun. Ako nakikita sa iyo. O may mga plano na pwedeng madidelay talaga, Nandito si delay. Or i-delay. Madidelay, or madidelay, Teka lang, sorry, ako yata nagtuturot chakra. Okay, may mga successful outcome into your problem, pero key kasi ito, ibig sabihin, the growth is in your hand. No, if you want ng growth, yes, nasa iyo ang susi. Sinasabi dito, yes, you are in a high and low situation. Ang nakita ko dito, pero yung mga delay na yon is mag-growth naman siya. Ibig sabihin, ma-achieve at ma-achieve mo yun, Kasi dito yung matatag na strong personality or strong feelings or emotions mo sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, pwede rin when it comes to agkidin kasi, may sinabi ko kanila, di ba, na something hidden na maybe soon to reveal. Pwedeng ito yun, Pwedeng sa sarili mo, magkakaroon ng enlightenment, or may mga unlocking situation, may mag-unlock, may mga change of destiny, may mga answer situation, or kung saan manggagaling yung, yung mga hidden na pwedeng mag-reveal. Hindi ko alam kung saan at paano. Pwedeng halimbawa, nakikipag-usap ka, bigla mong ma-reveal or ma-booking or may malaman ka na sitwasyon. Pwede nga. Basta meron ka daw malalaman. Yan, kasi also this an unlocking situation, Sa sarili mo siguro, sa iba sa inyo, mas more magkakaroon ka ng enlightenment na, ay, kailangan ko na ganito, mag-growth, kailangan ko na mag-focus sa sarili ko, ganyan-ganyan. Pwedeng nahandoon sa point na yun, And we have the ladder, yung climbing toward to a success. Ibig sabihin, don't stop, Hando yung point na you're going toward to your success. Kung titingnan mo dito, ito parang ladder din siya, di ba? O, parang ganito lang siya, di ba? Di ba ito, maliliit yung niya, puno, pero pagdating sa dulo, masyadong maganda yung niya. Ganon, kaya wag kang hihinto kasi strong ka sa sitwasyon, ay strong ka naman Pisces, kaya kung ano yung mga balakid na to, malalakpasan at maglalaksa mo, kaya mag-growth ka. As long as mag-focus ka sa sarili mo, Yun ang sinasabi dito sa iyo. And we have the new home and new attitude. Pwedeng nahandun yung point na iba sa inyo is magkakaroon ng mga pag-uusap-usap sa mga situation in the past or mga unresolving situation, or pwede rin naman mga new job or new work, new place, or mga paglilinis, ng mga bagay-bagay. Pwede maglinis ka ng kwarto, maglinis ka ng bahay, maglilinis ka ng yung mga ayusin na sitwasyon. And also, we come to a new attitude din siguro may mga babaguhin ka na talaga. When it comes sa sarili mo kasi dito na si Harmony, And meron kang October. Pwede rin ito when it comes to October, tsaka ito si Broom kasi is traveling, pwedeng nandun sa point. Also, October kasi is a changes. Changes kasi, iba sa inyo is October is may birthday na October. Nakakilala mo, or 10 days, 10 weeks, 10 months, maybe nandun sa point na yon. Or by October, changes is coming. Sa iba naman sa inyo, kung titingnan mo ito, sa kasi Broom is nandun yung point of, siya, calmness and harmony, Yan, maaari magkakaroon ng pagkakasundo or pagkakaisa or magkakaroon ng mga union in some aspect of your life. Pwedeng nahandoon sa point na yun. And merong pleasure with a close friend. Andito yung point, may mga pasasalamat o papuri. Pwedeng nahandoon sa point na yun, na makaka-receive ka or ikaw ito sa kanila. Hindi lang kasi siya sa friend, kasi handito si house. Ibig sabihin, related din siya sa family mo. Maraming klase, hindi lang kasi speaking out, pwedeng, kasi handin ko kasi throat chakra, pero hindi lang siya by speak, pwede rin handun sa point na paggawa with action, sa actions, pwedeng mag-action ikaw or someone who's connected sa iyo, yung pasasalamat or yung papuri na ito, pwedeng nahandoon sa point na iyon. Malaki man o maliit yan sa iba sa inyo. Pwede rin handun yung mga paglabas-labas, Yan. Ay, nako, an arrogant, boastful person you should not cross, OMG. Mga alaga ba kayong manok, tandang? And also, pagdating dito, siguro kasi nandito si Broom, pwedeng nahado yung point na hindi lahat naman talaga is
is good term when it comes to your relationship of the family. Pwedeng ilan sa kanila or may ilan sa kanila na hindi kayo nagkakasundo, pasaway, matigas ang ulo, arogante, hambog, mayabang, kung ano-ano man yan. No? Pwede rin yung sinasabi ko na may mga madidiscover or may marireveal ka pa. Baka may mga, when it comes to a bad attitude, kasi we have done attitude din, baka may mga marireveal ka pa about sa kung sino man yung connected sa'yo or sa iba sa inyo is mga revelation pa na pwedeng mong malaman in some aspect of your life. Pwedeng nahando sa point na yon. And recognition, reward for merit. Magkakaroon ng mga recognition talaga, no? Recognition or pasasalamat, papuri, ganyan. Or may mga reward for merit situation. So, also, this is a blessing situation, ano, ako nakikita sa'yo. Pwedeng may mga blessing situation na magaganap or you will receive something blessing. Ako nakikita sa iyo. Maaari din na nahandito yung point na mahilig ka mag-fruits, mga ganyan. Sa nakikita ko sa iyo dito. Teka lang, may binabasa kasi ako dito. Sa basket mo, stability kasi ito no? Kung titignan ko to si basket, tsaka si growth, tsaka si intense, also this is a growth also, na the blessing and the growth. But nahandito kasi si throat chakra, ibig sabihin, either may mangungutang sa'yo, or may hihingi ng tulong sa'yo, or may marireceive ka na blessing, or tulong, or gift, or ikaw ang magbibigay nito sa kanya, vice versahin mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. But still, nahandito si dog, na may mga loyal situation, may loyal, or maybe you are loyal, or someone's hindi loyal, andito yung point na pwede nandito, ito, yun nga yun, yung mga gathering situation or mga banding situation, mag-go out kayo ng mga kaibigan mo, pwedeng nandito sa point na yun, ano, someone's going out of your life, or end of the situation, may lalabas sa buhay mo, or may aalis sa buhay mo. Or maybe, kasi you have the room, or pwedeng ikaw yung umalis, or lumayo, or umiwas. May distance, no? Magkakaroon ng mga distance situation. Pwede magkakanya-kanya, pwede nando po sa point na yon, or sa iba is may magtatapos na sitwasyon sa buhay mo. Maraming klase ang pagtatapos sa ganyan. Kaya rin siguro sinasabi niya na harmony lang, focus ka lang sa growth mo, we have the ladder, huwag ka mag-i-stop, pwede ka magpahinga, pero huwag ka mag-i-stop, and there's a new beginning happen into your life, kasi may magtatapos, basta kung ano may mangyayari sa buhay mo, yung mga pagbabago magaganap ang mangyayari sa iyo, is kapalit nito is malaking blessing na darating sa buhay mo. Kasi nahandito si growth intense. Yun ang sinasabi dito, no? Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa kung ano mga nagaganap o nangyari in the past situation. Kasi this is a starting point, ano, May or June to, ang starting point na magkakaroon ng unting-unting pagbabago sa buhay mo. Kasi bakit ko nasabi? Kasi di ba eto siya si ladder, nandito pa siya, di ba? Ibig sabihin, kung medyo nagiging mahirap yung January or February man yan, nag-umpisa yung life mo na hindi naging maganda, yung growth niya, this time, by the May to June, paano na yan, dahan-dahan na siya, na mag-growth, no, na handun yung point na yon. Or sa iba sa inyo, is this is a time to close the door in some aspect of your life para mas magkaroon ng growth sa iba sa inyo. Kung ano man yung i-close mo, kasi may mga mag-a-unlock, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin energy mo. Or pwede rin na mas mag-focus ka sa sarili mo. O hindi ka naman makapag-close ng something na need. Siyempre, nagpunas pa si ate. Your energy. Pisces. Devil! Ang aga mo! Sabi ka na. Okay. When it comes sa energy mo, by the May, Pisces, kaya handito pala siya.
relax ka lang daw, relax ka lang. Okay, when it comes sa kasi sa energy mo, is ang nakikita ko sa iyo dito is maaaring magkakaroon ka ng mga pagpapaliban in some aspect of your life. Pwedeng may mga actionan ka na o may mga i-move forward ka na, ay bukas na lang, sa next month na lang, tsaka na lang, sa ganitong araw na lang, sa ganitong buwan na lang. Pwedeng nandun sa point na yun, ano. And also, your energy rin dito is nandun yung point na may mga time daw na siguro malalack of discipline ka. Hindi ko alam kung tatamarin ka ba or ayaw mo lang talagang magkikilos kasi you want ng rest. Pwede na ando sa point na yun. Or handle lang yung point na mas magpo-focus ka talaga sa sarili mo this time. Yung energy mo rin is parang wala kang gustong isipin eh. Parang nahandoon sa point na yun. Basta gusto mo lang talaga is peaceful. Pwedeng nahandoon sa point na yun. Or may mga situation na pwede ka ma-lack of control. Pwedeng may mga bagay na mauumpisahan mo tas hindi mo siya matatapos. Halimbawa, 'di ba, sabi ko kanina parang halimbawa kung maglilinis ka, 'di ba? Pwedeng naumpisahan mo tapos mag-i-stop, ay pagod na ako, mamaya ko na lang itutuloy. Ay bukas ko na lang itutuloy. Pwedeng natin sa point na 'yon, no? Example ko lang 'yan para mas maintindihan nyo. 'Yon ang nakikita ko sa iyo. May mga delay, may mga i-delay ka rin sa iba sa inyo dito, no? Yan, it's more on stagnant. Ako nakikita dito, or handi yung point, o magpapakastuck ka muna for a while. Yan. Mafe-feeling trap ka kasi. Ganyan. Sa isang aspeto ng buhay mo. Ang parating kay Pisces. Ay. Okay. Parating sa iyo. Tingnan natin. Universe na yun. Okay, parating sa iyo is maaring may tao nakakausapin ka, or either this is an apology situation or may tao nakakausapin ka. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng may taong kakausapin ka na or ikaw ang kakausap na ganito, ganyan, ganyan. Pwede bang baguhin? Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Pwede bang ganon? Pwedeng nahadol sa point na yon. Parang something changes. Or iba dito, this is an apology. No? Pwedeng nahandoon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, is nahandod ka daw sa point na mas kasi dito meron kang gustong gawin dito sa situation mo, no? Parang magkakaroon ka ng idea na gusto mong ayusin sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung if this is your health issue, kung medyo chubby-chubby ka na, lalaki o babae, pwedeng nandun sa point na yun. Sa nakita ko sa dito, ang parating din sa iyo, o sa mga iniinom o kinakain mo, pwedeng nandun sa point na yun, no? Parating din sa iyo is may tao ka na mamatyagan, or pwede rin na may tao na mamatyagan ka. Magkakaroon kayo ng communication din sa tao na kilala mo na, pwedeng anak mo, pwedeng, if you have pwedeng mga past connection, pwedeng nahandun sa point na yon, pwedeng mga kaibigan, yan. May makikipag-communicate sa iyo. Ang hindi, may marireceive ka rin, ano? May marireceive ka raw. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, there's a blessing situation. Ibig sabihin, you will receive something. Blessing. Ako na nakikita sa iyo dito. Yun nga lang, may mga unexpected situation pa rin ako na nakikita sa iyo kasi ang dami mong iisipin. Ganyan. Pwedeng may mga ibablock ka na, may i-ignore ka, or someone's blocking you or ignoring you. Yun. Dahil sa pain na mararamdaman mo. Yun na nakikita ko sa iba. Dapat iwasan. Or vice versa. Iba dito, travel to. Malayo o malapit yan, may mga paglakad, pag-alis.
Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Yan, yung guide mo din, ang sabi ko rin kanina, di ba? Listen to your intuition, to your guide, ang sinasabi dito, and your inner voice. And also, iwasan mo, syempre yung hindi mo mapag-isipang mabuti or maitama yung mga dapat itama or isiping mabuti kung tama ba o mali ba yung mga action, decision, movement, mga salita mo rin, yan ang nakikita ko dito. Iwasan mo siguro yung ma-unfocus ka talaga o yung ma-out of control situation ka kasi di ba dito si Devil, di ba? Yung pwede rin na ma-manipulate ka ng sitwasyon. Halimbawa, may kaibigan ka, di ba? Lumabas kayo, ganyan-ganyan. Ay siya, bili siya ng bili. Tapos, na-impluensyahan ka niya, di ba? Naakit ka o kaya naakit ka sa mga paninda yun. O kaya naakit ka sa mga nakikita mo by the internet, 'di ba? Medyo lang, control lang din kasi dito. Pag hindi ka naging control, baka ang mangyari sa iyo is makagastos ka na hindi mo inaasahan na Pero kung gusto mo naman 'yun, why not, 'di ba? Nasa iyo naman 'yun. And also, iwasan mo yung mga tao na chismoso, chismosa, yan, makisawsaw sa mga ganyang sitwasyon, ka na makisawsaw sa kanila, 'di ba? Yung mga tao na judgmental, kumbaga ganun din yun halimbawa may nag-judge something judging, 'di ba? Tapos ikaw din, ay oo nga naku. Oo nga, bakit ganun? Parang nag-judge ka na rin, nakisawsaw ka nga, 'di ba? Yan, iwas ka o kaya mga taong ganun ang yung mga taong mapanglinlang, mandaraya, iwas ka sa mga evil gossip situation or kung ikaw ito, iwasan mo to, bakit may pupo na naman dyan anak. Yan, iwasan mo na mag-isip ng kabiguan, iwasan mo yung mga taong masusungit or being a moody situation, ikakamod mo. No? Halimbawa, ikakamod ka na situation, iwasan mo yun. Basta you need to see the fact of the situation bago pa maganap yung negativity. Diba? Para mas maiwasan din yung negative, dun sa sitwasyon na yun. Saka yun dito sinasabi ko sa inyo na kung may mga unexpected situation, siguro talagang ganun talaga na kailangan mo talagang pag-isipan mo ng mabuti para hindi mag-mess yung mga situation in life para hindi maging negative outcome talaga, 'di ba? Kasi dito sa dapat iwasan, you need to see the fact daw ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Syempre be friendly. Alam ko naman na friendly ka, ganyan. Medyo bawas-bawasan mo lang siguro if ever. Siguro, hindi ko naman sinasabi na masungit ka, straight to the point ka, or parang gano'n na rin sinasabi ko. No? Medyo mild lang, no? Yan, o matalak ka man. Yan, medyo i-mild-mild mo lang if ever yung iba sa inyo is gano'n, no? Medyo menos-menos lang din. Tsaka yung mga masasakit magsalita, kung ikaw man ito, ganyan, iwas ka na lang din. Money. Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa iyong money, Pisces, siguro by this May, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga pagbili, no? Yan, may mga iisipin ka na gusto mong bilhin o may mga pagkakagastusan ka. Pwede rin na may mga itinatagong ipon na pwedeng lumabas. Ang nakikita ko sa iba sa inyo, ganyan. Baka nga magkakaroon ka ng travel or mga magpapaganda ka, ganyan, magpapapogi ka, pwedeng nahandoon sa point na yun. Or may mga bibilin ka na nagugustuhin mo talaga. Sa iba sa inyo, pwedeng nahandoon sa point na magkakaroon ng mga happy gathering situation or may mga collaboration, joy, creativity situation, or may mga magchichill-chill noon na magkakamag-anak man yan or magkakaibigan sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. Yun. May mga i-create ka raw dito, no? Pagdating sa May. Baka nga may mga ka, bibilhin ka talaga dito sa sitwasyon. Pwede rin na na sa iba sa inyo is you were receiving something. Baka may magbabayad ng utang, di ba? Pwedeng nahandong sa point na yon. Wag naman sanang mangutang. Naku, iba na yon, di ba? Yun nakikita ko sa iba sa inyo. But still, handun yung reward and success. Kumbaga hindi kita nakikitang
sumasayad kasi handun yung point na you will enjoy the reward and success dahil sa effort na ginawa mo or ginagawa mo. Kaya, may enjoy mo ngayon yung May pagdating sa iyong kaperahan. Parang you enjoying your life this May. Sa nakita ko sa dito. Well, it's good din yun kasi handito yung harmony, no? Yun na nakikita ko sa dito. Handito naman yung blessing. Huwag ka lang masyadong maakit, no? Yan. Balance lang din and control. Arigato namaste, God bless.